Okay na? Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maliwanag po ba na Good evening, Pastor Ed. Opo. Good evening po, Pastor. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig sa banal na kasulatan ng Diyos. At bago po tayo magsimula, tayong lahat po muna ay sama-samang dumulog sa panalangin. Aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Bumabati po kami, Panginoon, kaming lahat sa iyo ng isang magandang gabi. At tinihiling po naming Ama na kasihan nawa kami ng iyong Santong Espiritu sa amin pong panambahan sa gabing ito. Lalong-lalo na, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng iyong banal na kasulatan. At tinihiling po namin, Ama, na ang Santong Espiritu mo ang siya pong gumabay sa amin, pumatnubay, magbigay ng kalakasan, karunungan sa aming lahat, Amang Banal. Samahan mo po kami hanggang sa matapos, Banal na Espiritu ng Diyos, ang pag-aaral po namin ng iyong mga salita at ang dalangin namin, Ama, tumimo ito sa aming mga puso't isipan. Maibahagi namin ito, Panginoon, sa mga tao na wala pa po sa iyo. Dakilang Diyos, salamat po, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang gabing ito ng pag-aaral namin ng iyong banal na kasulatan. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Ang hiwaga ng Iglesia. Tunay na mahiwaga po ang Iglesia, mga kapatid, sapagkat kung pagmamasdan po natin ang ating mga sarili, bakit ba kami nasa gawain ng Diyos? Iba't iba ang pinagmulan ng atin po, ng bawat isa sa atin kung saan saan tayo nanggaling ng mga probinsya, lugar o dako dito po sa ating bansang Pilipinas. Tayo'y pinili, tinawag ng Diyos upang mabuo ang iglesia. Kaya po tunay na mahiwaga ito, mga kapatid. Kung saan po tayo naputol, po tunay na ipinaliwanag ni Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso ang hiwaga ng layunin ng Diyos sa iglesia. Ito ay inilihim nung unang mga panahon, mga kapatid, at muli niyang ipinahayag na minsan lamang pong binanggit sa bagong tipan na mababasa po natin dito po sa lugar na ito. Okay, sandali lang po, no? Inaayos lang po natin para po maliwanag na maliwanag ang ating pag-aaralan ngayong gabi bilang pagpapatuloy po ito noong last Sunday. At kung sakali po natin ito matatapos, magpapatuloy po tayo sa chapter 5 na makikita niyo po, puro po batas ito ng Diyos. Dali lang po na, inaayos lang po natin. Hop, sumobra. Yan. Okay. Ang misteryong ito ay muling binanggit ngayon sa bagong tipan, sabi po sa talatang 5, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ang magandang balita. Ang salita ng Diyos, Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Habang binabasa ko po ito, mga kapatid, samahan niyo po ako, no?
makipagbasa rin din po tayo, no? Sa nakikita niyo po sa inyong mga screen, samahan niyo po ako, huwag niyo po akong hayaan na mag-isa. Okay, nakapokus tayo at nakakonsentrate sapagkat hindi po ito ipinahayag, no? Nung unang panahon at ngayon po, inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ang kanyang salita, kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Sabi po ni San Pablo, focus po tayo sa iglesia po, iglesia. Itong buong chapter 1 to 6 po, no, binabanggit dito iglesia po, ang mga mananampalataya. Sabi po sa chapter 2, sa mga sumusunod na mga talata, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa po nakikita ng mata o narinig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga hinanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Ngunit ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos, walang nakakaalam sa isip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Pagmamasdan niyo po yung scripture, no? Binabanggit po dyan, no? Halimbawa po ako, walang nakakaalam sa aking isipan kung hindi ang sarili kong espiritu. Ganun lang po kasimple yun para maunawaan natin. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Silang dalawa po, ano, ang nag-uusap. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Pansinin po natin, no, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos na siyang tinanggap natin. Kaya po nalalaman ng mga may kaloob ng Diyos sa atin. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng espiritu na nang tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Nauunawaan na po natin siya kung ano ang sinasabi ng Espiritu patungkol sa kanyang banal na kasulatan. Ulitin ko lang po verse 12. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na nagmula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin, mga kapatid. In Matthew 11:25-26, ng panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng bata. Tagmasdan niyo po, no, ang sinasaad po na sinasabi ng salita ng Diyos. Inilihim ng Diyos sa mga taong matatalino at marurunong. Alam niyo naman po ang mga taong marurunong at matatalino. Kung ikukumpara niyo po sa isang bata, musmus, mga kapatid. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. In Matthew 13:11, sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan
ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila ng mga matatalino at marurunong na tao. Susunod, in John 14:16-26, sorry po. John 14:26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. John 15:26, ngunit pagdating ng Espiritu, pagdating ng patnubay, nasusuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Mga kapatid, mahalaga ito sa buhay natin. Ang sinasabi ng Espiritu ng katotohanan, ang salita ng Diyos na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. Ang Espiritu ng Diyos at siyang gumagabay sa lahat ng mga mananampalataya. 16:13-15, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritong mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Kaya po mapapansin niyo po no, sa mga nangangaral, kung kayo na po yung tumatayo na katulad po ng mga pastor, Bible study leader, mga minister, ano po, makikita niyo po no, na ang lumalabas sa kanyang labi walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sapagkat iyan na po yung pagpapala ng Diyos sa atin mga kapatid. Sabi niya, pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang gumagabay po no, sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng sa Ama, sabi ng anak, ay sa akin. Sabi ni Jesus, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya ito sa inyo. Oh, praise the Lord, mga kapatid. Nangungusap ang Espiritu Santo sa isang nilalang, sa isang tao, sa isang mananampalataya upang ibahayag ang salita ng Panginoon. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya ito sa inyo. Verse 6, ang kalikasan ng misteryong ito. Ang lihim, Hudyo ka man o Hintil, ay pinag-isa ng Diyos. Sabi sa verse 6. At ito ang lihim
na inilihim, mga kapatid, nung unang panahon. At ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita. Ang mga hintil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo. Ngunit sila ay nagkalat sa sandaigdigan, mga kapatid, ang mga hintil. Tulad din sila ng mga Hudyo, walang pagkakaiba. Kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pinag-isa sila sa iisang katawan ni Jesucristo. In Ephesians chapter 4, 14, 15, and 16, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Hallelujah. Ulitin ko lang po, sapagkat si Kristo mismo nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Sa pamamagitan nito, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. 15, pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Binuo ng Diyos, no, ang dalawang katawan, pinag-isa niya para makabuo siya ng isang bayan. Mga kapatid, naniniwala po ba kayo na bayan tayo ng Diyos? Ang mga taong tumanggap sa kanya, tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos at pinapaging isa tayo sa dalawang bansa, dalawang lahi. Hudyo ka man o hintil, mga kapatid. Dahil sa pakikipag-isa natin sa Kanya, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Hallelujah! Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, tinuldukan po ng Diyos. Hindi na po mababago yan, mga kapatid. Hudyo ka man o hintil, kaisa ka, pinagkaisa tayo ng Diyos. Naisulat na po yan. Winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila ng Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Kaya po, mga kapatid, napakapalad naman natin. Hallelujah. In Galatians chapter 3, verses 28-29, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin man at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat, tayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Uulitin ko po, mga kapatid, natanggapin niyo po ang salita ng Panginoon, tinanggap niyo po si Jesucristo at kayo po ay nakipagkaisa. Pinag-isa kayo ng Panginoon, mga kapatid, para tayong ikinasal sa Panginoong Jesucristo. Nang tanggapin natin ng buong puso ang salita ng Diyos, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah, Lord.
At kung kayo'y kay Kristo, amen? Kayo'y mga anak ni Abraham. Pagmasdan niyo po, no? Titignan natin mula sa simula, ang pahayag na ito ng magandang balita, kung saan ito nagmula. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. In Genesis chapter 12:3, ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ibig sabihin po, no? Ang tatanggap sa iyo, Pedro, ay aking pagpapalain. Ang tatanggap sa iyo, San Pablo, ay aking pagpapalain. Tignan niyo po, ulitin ko lang po, kay Abraham po. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ang Diyos po, no? Ang Diyos lamang po ang maaaring gumanti. Walang iba po, no? At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Mga kapatid, ang Diyos lang po ang siyang gaganti. Gawin lang natin po, no? Gawin lang natin kung ano yung role na binigay sa atin ng Diyos, no? Ipangaral ang ebanghelyo, ang lahat ng taong tatanggap sa iyo. Ang pangako ng Diyos, aking pagpapalain. At ang mga taong hindi tatanggap sa iyo, mga kapatid, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? At ang sayo'y sumumpa, ay aking susumpain. Ang Diyos lamang po ang gaganti. Mga kapatid, tandaan niyo po, no? Wala tayong taong kalaban. Wala tayong taong kalaban. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain, no? Mula po sa pinakaugat ng ebanghelyo nung panahon pa, matagal na pong panahon yan, no? Mula sa panahon ni Abraham. Ayan na po ang iniulat ng salita ng Panginoon. In Galatians chapter 3, 8 and 9, bago pa ito nangyari, ay inihayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham, ngunit inilihim po, mga kapatid, ng mahabang panahon at binanggit na magmuli minsanan sa bagong tipan. Bago pa ito nangyari ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya, paniniwala, pananalig sa Diyos. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Verse 9. Kaya naman pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumampalataya. Mga kapatid, napakapalad nating mga mananampalataya. Tingnan po natin ang ating mga buhay. May kapalit po bang halaga ang kapayapaang nasa inyong mga puso? Wala. Hindi po matatapatan ng halaga ang mga tao o ang mga mananampalatayang may kapayapaan sa kanilang puso.
Amen po ba mga kapatid? Kaya naman pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Mga kapatid, napakapalad ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga hinirang pinili ng Diyos para sa pagpapalang ito na hindi mo masusukat. Ang dahilan ng misteryong ito sa mga talatang, sa mga verses 10, 11, and 12, ito ang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iglesia, mga kapatid. Tignan niyo po ang inyong iglesia. Ang ating iglesia, tunay na pinagpala ng Diyos. Sa simula't simula pa, sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan, ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Makikita niyo po sa iglesia, mga kapatid. Kung tayo po ay kabilang sa body of Christ, tayo po ay bahagi ng iglesia ng Diyos, tayo po ay tunay na pinagpala ng Diyos. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin. Bago pa man likhain ang sanlibutan, tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Tingnan niyo po, no? Talaga pong tunay na Ama natin ang Diyos. Madali lang tayong humingi, madali lang tayong magsalita sa Kanya kung ano ang gusto natin, no? Ng may pananalig, mga kapatid. Hallelujah. Salamat, ako po, wala na akong ama, no? Pero meron po akong ama na nasa langit, na kapag ka sumasapit ang oras ng pananalangin, paghingit pamanhik sa Kanya, malaya tayo nakakapagsalita sa Kanya nang hindi nagmamakaawa. Amen po ba? Sapagkat malaya tayo nakakalapit sa Kanya. Mga kapatid, kay buti-buti ng ating Diyos Amang nasa langit. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Hallelujah. In Ephesians chapter 1:22, mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan. Pagmasdan niyo po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Tingnan niyo po mga kapatid, may kalaban tayo. May opposition po. Makikita niyo po, no? Mula sa salita ng Diyos. Okay ha? Tingnan niyo po, pamunuan ng Diyos. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Dalawa po, no? Dalawang makapangyarihan sa lahat. Magkalaban.
Kapag pinagmamasdan niyo po ang ating mga sarili, dalawa rin po ang maaaring maghari sa ating buhay. Tignan niyo po ang sinasabi po sa Ephesians 1:21, mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan, higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating. Mga kapatid, mayroon din pong naghahari na maaari nating makalaban sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao. Uulitin ko po, no, wala tayong kaaway na tao. Amen po ba? Kung hindi, ang kaaway natin ay yung naghahari sa isang taong inaalipin ng kasalanan. Kaya tingnan niyo po, isinusulong natin ang ebanghelyo. Sinisikap natin na makaabot ito sa tao, mabahagian natin, ano, masharean natin ng salita ng Panginoon. Yan po yan naghahari sa mga taong wala pa kay Kristo sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, may kapangyarihan sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Mga kapatid, kaya po sinisikap natin na abutin ang mga kaluluwa na nasa ating paligid at mabahagian ng salita ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Dalawang naghahari sa iisang katawan ng tao. Kaya po mag-iingat tayo, mga kapatid, ha? Okay, next, ito ang karunungan. Sana po ba ako? Okay, ito ang karunungan ng Diyos upang maipakilala ang iglesia. Yan po ang magiging kilos, yan po ang magiging gawain ng iglesia. Kung tayo po'y kabilang sa loob ng iglesia, bahagi tayo ng katawan ni Kristo, ito ang karunungan ng Diyos upang maipakilala ang iglesia. Talatang 10, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon. Sa 1 Peter chapter 1 verse 12, nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa nila, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit, maging ang mga anghel sa lupa ay nanabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. In Philippians chapter 2, beginning verse 15 and 16, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid, walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Tingnan po natin ang ating sarili. Uulitin ko lang po, mga kapatid, ang binabanggit sa verse 15, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, ang mga mananampalataya,
matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Hindi po tayo natatangay, mga kapatid. Huwag tayong patatangay. Nakakahawa po, mga kapatid, kapag kayo ay nakahalubilo sa mga taong walang pananampalataya. Malamang na mahatak kayo, mga kapatid. Sabi po dito, no? 15, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama, sa gayon magsisilbi kayong ilaw sa kanila. Huwag kayong patatangay. Sila po ang dapat ninyong tangayin. Nakukuha niyo po ang punto ko? Sa inyong pakikihalubilo, huwag kayong patatangay sa kanila. Kung hindi, sila ang inyong tangayin. Amen. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila. Tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan, nagsisilbing liwanag ang ating mga pagkatao. Mga kapatid, hallelujah. In verse 16, habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay. Hallelujah. Tignan niyo po, mga kapatid, may kakaharapin po talaga tayong layunin na ipinagkaloob sa loob ng iglesia. Ulitin ko lang po, ha. 15. Habang nasa kalagitnaan po tayo, no, ng sanlibutang baluktot at masama, tayo po'y magsisilbi ilaw sa kanila. Tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, sapagkat ang salita po ng Diyos ay siyang nagbigay buhay sa atin. Sa gayon, sa araw ni Kristo, ay maipagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Ang pahayag po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Ang ebanghelyo na ibinahagi sa atin ni Apostol Pablo, at ibahagi din natin ito sa kalagitnaan ng baluktot at masamang sanlibutan ito, mga kapatid. Uulitin ko lang po, no, yung nasa inyo pong screen. Habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, sa gayon sa araw ni Kristo ay maipagmamalaki kung hindi nawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Amen, Lord. Pangalawang bahagi, ang hinahing ni Pablo sa mga mananampalataya. Sa Efeso, ang alok ni Pablo na tatlong mahalagang panalangin sa mga mananampalataya. From verses 14 to 21. Letter A, isaalang-alang natin ang Espiritu ng Diyos. Idinadalangin ko sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual. Sabi po sa mga talatang ito, mga kapatid, tunghayan po natin. Dahil dito ako'y lumuluhod, sabi po ni Apostol Pablo, dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama
na mula sa kanya'y pagka na mula sa kanya'y nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. 16, idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Letter B, isaalang-alang natin mga kapatid ang anak ng Diyos. Sa talatang 17, idinadalangin ko naway manatili ang pag-ibig ni Kristo sa inyong puso. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Hallelujah. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon ng lahat ng inyong gawain. Tignan niyo po ang mga panalangin hinihiling ni Apostol Pablo sa ating Diyos Amang nasa langit. Ang sabi niya ay naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Hallelujah. And letter C, isaalang-alang natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa mga talatang 18, 19, 20, 21, idinadalangin kong lubusan nating maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang kanyang pag-ibig. Isaalang-alang natin ng mga kapatid, no? Tignan po natin. Suriin ang mga talatang ito. Upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Hallelujah. Sandali lang po, no? Inom lang po ako ng tubig. Purihin ng Diyos. Verse 20. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin. Isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Amen. Pakinggan niyo po, no? Pakinggan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan o power, no? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos nang bumaba sa atin ang Espiritu ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan upang ipahayag ang magandang balita, mga kapatid. Hallelujah. Power and authority na maipahayag ang banal na kasulatan ng Diyos. Talatang 21, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi, magpakailanman. Amen. Yan po yung kapangyarihan ng Diyos, no? At authority.
na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, siguro po dito muna po ako titigil po, no, at pansamantala ko pong puputulin no po ang pagpapahayag po ng banal na kasulatan sa gabing ito. Maraming marami pong salamat sa inyong lahat na sumusubaybay po sa gawain ito na every Friday night, no, worship service po natin. Salamat po at ang Diyos po magbala sa atin lahat.